Stop po natin. Proverbs 3 verses 1 to 7. Basahin po natin. So, open our Bible po. So, amen na lang pag nakita na po natin. Proverbs 3, 1 to 7. Ay, tabo. Ay, walang Bible. Pangdi lang tayo, kita agad dito sa I encourage Tyson to get his own Bible. Open it up. So that way. Sige po, nakita na po? Let's read. Sabay-sabay po tayo. First one, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding and sight in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Let's pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa inyong kapurihan, Panginoon, sa inyong blessing, minimisan sa kalakasan. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo pong pumagitna sa bawat isa. Kayo pong magbisan ng wisdom, Panginoon, maintindihan ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na kapigimiki, maging dalawin ng inyong mensahe. Kayo pong maitaas, Panginoon, ako pong maibaba, kayo, Panginoon, maisabuhay, maintindihan po namin ang inyong salita. Dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, pwede na po tayo magsiyo po.
Sabi ko nga, konti lang tayo. No? Ano to? Joint Fellowship ng Men and YP, Part 2. Part po kanina KJ. Tayo-tayo lang. So, pag kami natulog, kita rin na dyan. So, sabi nung ni Pastor, pagkahapon, medyo light lang daw. Chill lang. So, sobrang chill, nakalimutan ko sasabihin ko. Yung title ng ginawa ko po ay Success in God's Sight. Hindi ko maalala kung na-preach ko na to or the devotion. Alam ko sa amin ko lang to nanay. So gusto ko sana i-share. So success in God's sight. No? Sa Tagalog. Ano ba taga? Ano ba success? Ano Tagalog? Tagumpay? Tagumpay, no? Sa mata ng Panginoon. Ano nga ba ang success para sa atin personally? Kunti lang tayo eh. Ano bang, what can we consider as success sa buhay natin? Well, peace. Ano, kayo tingin nyo? Kahit ito lang, anong tingin ng mga improve? Alin? Iba rin yung gusto na improve. Personal siguro, kahit ano may improve, no? Pag sinagot ka na ni ano? Pag sinagot ka ng crush mo, success yun. Sumakses ka bigit. Ano bang common success sa Pilipino? Sa tao is being rich. Agree kayo? If you see someone na mayaman, you can simply say, uy, successful yan. No, lalo na sa edad namin, sa edad ko, sila kasi matagal na nila na-experience kayo, hindi niyo pa na-experience kami ni Kuya Henson. Mga kabatch namin siguro no high school, elementary, makikita. Basic edad kami Kuya Henson. Bro, Kuya Henson, kasi edad tayo. Di ba minsan kapag, ewan ko ikaw pag kami nakita sa Facebook, yung kaklase mo na grade 6, high school, ay kamo sila, mga mayayaman na, yung mga ganun. Diba, inisip natin, uy, successful person to. Kasi mayaman siya, may pera, may kotse or what, no? Yun ang definition ng success natin. Or majority, being rich, to have a car, having a big house, no? May mansion ka, ano man yan. Yun ang definition ng success. In our side, yun yung karaniwan na success para sa atin. Pero may nabasa ako na gusto kong i-share. Galing din siya sa pastor. Pastor Brian Chappell. Brian De Leon. Sabi niya, if faithfulness to God is not our measure of success. Ulitin ko pa. If faithfulness to God is not our measure of success. Kung hindi yung faithfulness sa Panginoon ang pamantayan natin ng success, then the world's expectation will become our standard. Agree po kayo? Amen po. Kasi nung tinanong ko kayo kanina, di ba? Success, mayaman, kotse, mansion, magandang trabaho, nakakapag-ibang bansa. Agree kayo eh. So, yun yung world's expectation sa atin. Na pag-aral ka, gumraduate ka ng 4 years, ginastosan ka ng magulang mo, nagpuyat ka, nagsunog ka ng kilay, summa cum laude ka, valedictorian ka, so expected mo na mayaman ka dapat, successful ka, businessman, mataas position manager or what. No? Sabi ni Pastor Brian Chappell, if faithfulness to God is not our measure of success, then the world's expectation will become our standard. No? And agree po tayo rito. So sa binasa po natin sa Proverbs 3:1-7, actually dalawa ka po pupuntahan natin pabalik-balik dito sa ginawa ko. Sa devotion to preaching, Proverbs 3, tsaka yung story ni Samuel. Ano yung story ni Samuel? Ay, ni Saul, story ni Saul sa Book of Samuel. Nalilit na parehas S kasi. Doon tayo magbabalik sa 1 Samuel at Proverbs. So, dito sabi, we have our own definition of success. And we create our own way to achieve it. No? Hindi lahat, di ba may kanya-kanyang ano nga yun eh. May kanya-kanyang idea ng mga tao. Sabi nila, kung gusto mong sumakses, mag-scam ka. Gusto mo sumakses, mag-aaral kang mabuti. Yung iba, wala sa pag-aaral yan, nasa diskarte yan. No? Iba naman, loloko na lang ako. Yung iba gusto lang maging kapwa, yung tinutulungan. So,
meron tayong different definition of success. Personally, iba rin yung sa mundo. And we create our own way to achieve it. Agree po? Ngayon. Siguro hindi. Hindi mo kayo mag-aaral, no? Hindi kayo mag-a-apply ng trabaho. Meron tayong dalawang nakita ko na kailangan to success sa mundong ito. Na ito actually napansin ko ito madalas nang ginagamit sa trabaho pag ini-interview ako for leadership, pag magpapapromote ka. So meron two things. So, number one is the skill and the attitude na hinahanap nila. Na important daw, sabi. So first one is goal-driven. Alam niyo yung goal-driven? Or goal-oriented? Sabi nila na it means, pag search na sa Google, it means being motivated by a clear vision and working hard to achieve a specific outcome. So ikaw yung tao na sobrang focus mo sa ginagawa mo na kailangan makukuha mo siya. Sobrang motivated ka pag nakikita mo yung goal mo. For example, yung finish line. Parang pagod ka na, pero pag nakikita mo yung finish line na papalapit na, parang lumalakas ka pa. No? Ganun ba tayo? Are we goal-driven, goal-oriented? No, yun na yung meaning nga. And it's an important thing daw to have to success. Meron pang isa is being a success seeker. Hindi naman lahat ganito. Yung minsan gusto lang nila yung tamang pamumuhay, makakain lang ng 3 beses sa isang araw, pero meron talagang tao na success seeker. At this age, kailangan mayaman na ako. Hindi pa pwedeng hindi. Nasabi sa Google, so is a sought after future professional. They are ambitious, driven, hungry for success. They are leaders of their own path, defining their futures while championing fairness and opportunities for all. So, eto raw mga success seeker, sila yung mga, they are the leaders of their own path. Hindi sila titigil. Kung meron akong leader na hindi siya aligned dun sa gusto ko, gagawa ko ng sarili kong way. Whatever happens, I will reach my goal. So, yun daw yung 2 important skills. Nung ini-interview ako, sabi, importante yan. Kasi if you are goal-driven, kahit gaano pa kahirap, yung goal is ma-achieve mo. Majority sa trabaho pag nag-work ko kayo, especially sa BPO, merong certain goal na kailangan ma-achieve or certain scores. Despite, sabi nila may ethics, may tamang way paggawa, pero pag nasa work na kayo, ang thinking ng mga tao sa BPO, regardless how, basta ma-achieve ko yung goal. So since ganun, dahil mataas yung asking ni company, lahat ng mga tao doon is in-expect maging goal-driven. That's why it's important. And success seeker. So as a leader, so kaya siya ginawang leader kasi sa mga katatayan sana ito eh. Pero tayo, dahil may mga YP naman, so, di ba nagiging leader din tayo eh. Leader in our own community, in school, in-house. So nagiging leader din kayo sa mga iba-ibang Carlo, leader ng Team Friday. Diba, si Christian, minsan bibigyan niya ng leadership role na napapractice. And in the future, pag naging nagkasawa na kayo, magiging leader na kayo for your own house. No? Press, yan, leader ng YB. So sabi, as a leader, these 2 are important for success. And I always, personal ko ba ito, I always use this as a reference in work. Kaya pag ini-interview. Pero as Christian, we have different standards for leaders. Now, those 2 are worldly skills, attitudes, focus on making you look good and wise to other people. Pleasing yourself, pleasing ourselves and our enemy will use everything to take us away from God. Agree po ba kayo na kapag meron kayong mga ganun goal-driven, ay, ang tawag din, dito mapipigilan ng kahit anong pagsugo. Kaya na-promote na mga ganun. Agree po kayo na maganda yung tingin sa inyo ng ibang tao. Kasi sabi, these 2 worldly skills, attitude, focus, will make you look good and wise para sa ibang tao. Naniniwala po kayo. Pag nakita kayo ng ganun tao, regardless kung totoong successful siya o hindi, kasi nakita mo yung attitude niya, feeling mo successful yung isang tao, or pwede siyang maging leader. Di ba kaya sa work din
Nakikita mo yung tao porsigido, hindi mo naman siya kilala personally, hindi mo alam yung attitude niya. Hindi mo alam kung natatapos niya ba yung task or what, or paano niya ginawa. Pero nakikita mo porsigido siya, pwede maging leader to. No, meron ka agad na gano'n na tingin sa'yo yung mga tao. So, pag meron ka nitong dalawa, people tend to look, or you will look good in other people's eyes. So, the world often promotes success based on material possessions. Yun nga yung pag-usapan natin kanina. Or fame. No? Sino ba dito ngayon sumikat sa school? Nasasali ka sa mga competition minsan. No? Punta ka sa yung palasagot ka. Ay, pinakamadali mo sa room. No? Social status. Yung mga gusto natin, yung mga success na pinopromote ng mundo. This can lead a competitive and materialistic mindset. Ay, tumawag. Materialistic mindset. Di ba yung nauuso ngayon, sarinig ko ano yung sinabi. Ano yung uso ngayon yung sumakses? Paano ba nauuso? Biglang sumakses. So, yung biglang sumakses. Narinig ko sa kapatid ni Shelly. Parang meme. Ha? Meme, oo. Nag-post kasi siya. Kasi yung kapatid ni Shelly matagal na nag-aaral pa. 5 years, 6 years na yata sa college. Kasi financial problem, nag-i-stop siya. Ay, nag-graduate na siya this year. Tapos nag-post siya picture of biglang sumakses. Ito ko naalala yung biglang sumakses. So para sa atin, yung mga gano'n nakagraduate ka, success yun. Little success, little wins. No? So yung minsan yung mundo, yun ang pinopromote. Yung makikita na yung mga materials, materialistic mindset, material things, mga nahahawakan. Di ba? So yun yung definition ng mundo sa success. Sabi po sa Matthew 6:21, alam niyo naman ito, no? So for where your treasure is, there will be your heart also. So kung ang success po natin at ang kasi ang success natin ma-achieve yun kung natin hahabulin eh. So kung yung focus natin, yung time and everything is invested tayo doon sa goal natin na yun, yung mas materialistic goal or yung success ng mundo, no? Yung pamantayan ng mundo, yung puso natin is nandoon. Agree po kayo? For where your treasure is, there will be your heart also. No? Kasi, for example, laging common example, may trabaho ng linggo. Diba? Maapektuhan yung promotion ko eh. Hindi ako nagsimba. Alala ko nung nasa bar pa ako nagtatrabaho, one time, tinoperan ako ng promotion. Tinanggap ko siya. And then, may pasok ako dapat ng linggo. Kaso may simba. Hindi ako pumasok. Tapos sabi sa akin ng katrabaho ko, ba't wala ka ng linggo? Sabi niya, kakausapin ganun ni boss. Para dun sa promotion, supervisor. And then, dahil wala ako, naganap sila ng iba. Parang nalulungkot ako at that time. Pero at certain time, na-realize ko na hindi yun yung goal eh. Diba? Hindi porket hindi ako na-promote, hindi ako successful at that time. Kasi inuna ko yung Panginoon. No? So yun yung sinasabi, for where your treasure is, there will be your heart also. Kung saan tayo invested, no, nandun yung puso natin. But as a Christian, hindi dapat. So try natin palitan yung dalawa kanina, yung goal-driven and yung success seeker. So as a Christian, instead of being goal-driven, we should be faith-driven or driven by faith. Ano pong ibig sabihin nun? Sa Christian, dapat hindi tayo nakafocus sa goal. Sabi na rin ng Labrador. Sabi na rin ng Labrador. Focus lang. Focus sa goal, iwan pati pamilya. No? Ganun yung mindset ng tao eh. Pero sabi nga, pag nag-business ka, huwag mo muna po tayong pamilya mo kahit mahirap sila. Sa dulo na lang pag successful. Yung mga napapanood ko sa Facebook eh. Diba? As a Christian, we should not become goal-driven. Dapat faith-driven tayo, or driven by faith. But we should not be too fixated on our goal. Ito lang yung goal ko eh, maging mayaman eh. Kung labas yan sa pagiging mayaman, hindi ako pupunta dyan. Diba? Ano, niyaya mag-church nung di ako ka-Kristiyano, may bigas ba dyan? May ano ba dyan? May relief? Pag wala, hindi ako pupunta.
No, may what's in it for me, yun ulit pagkalit tayo doon. Diba? Ano para sa akin, laging may personal na, ang tawag dito, benefit. Diba? As a Christian, we should not become goal-driven. We should not be fixated on our goal. Dapat di tayo masyadong focus sa goal. Huwag natin sundin sa labador. No? Iwan pati pamilya. Sabi, the question is, what will happen? Tatanong ko sa inyo, what will happen? For example, you're too focused on something. What will happen if you lose sight of your goal? Na-experience nyo na po ba yung ganong scenario? Yung may promotion eh. Yung work ko to lahat, gagawin ko lahat ng iutos nila, gagawin ko lahat ng OT, kukunin ko. Isang sabi mo lang, yes sir. Tapos pagdating ng promotion, pinromote yung katrabaho. No? Nawala yung goal, nawala yung success na hinahabol mo. Na-experience yun na po yun. Sa school, baka ganun. No? Meron tayong wino-work on na sobra. Kasi hindi natin nakuha. What if ikaw yung tao na nakafocus sa goal and then you lose sight of your goal? Or medyo naging hazy, parang malabo nang abot ko no? What will you do? What will happen to you? Will you still be motivated? No, minsan tayo as a human being, bilang tao, magsiset tayo ng certain goal. So pag hindi natin na-achieve, susuko na tayo. Parang ayoko na. Parang against sa akin yung mundo. Against the world, no? Nag-pray naman ako. May mga ganun tayo certain point eh. Diba? May iniisip tayo na when we set up a goal, tapos, ito yung sabi ni Pastor, diba? Nilink ko sa Panginoon, hindi claim it and then hindi binigay. Parang nadadown ka. Pati tuloy yung Panginoon, sinisimo pa yun. Kaya sabi, ang answer meron tatlo. Tatlo. Yes, no, and wait. Dahil hindi mo nakuha, pwedeng no yung sagot ng Panginoon, nagalit ka pa. Though we are too goal-driven, hindi na natin nakikita yung ibang bagay. So, as a Christian, we should be faith-driven. Hindi tayo, kahit hindi na natin makita, no? Hindi na natin makita yung goal, kahit malabo nang makuha, nakikita mo, pero parang kinukuha na ulit sa'yo, wala tayong pake. Why? Because as a Christian, for being faith-driven, we are, regardless if we can see the goal or not, we are still motivated. Bakit po? Because what we see is God. Ganun po ba kayo? Agree po ba kayo? Na nakikita po natin is yung grace ng Panginoon. Na, di ba yung mga prayer? Ito na rin ba yun? Minsan prayer ako yun. Prayer ko rin. Lord, ito gusto ko. Dati ako, Lord, ito gusto ko, naniniwala ko kayo. Hindi niya binigay, nalungkot ako. Ngayon ang prayer ko na, Lord, ito gusto ko. Pero gusto mo ba, ang prayer ko na lang is, prepare my heart, kung ano man yung sagot mo. No, yun ang Kristiyano, yun ang ugali ng Kristyan. Hindi tayo focus sa goal, kahit hindi na natin makita yan, kahit hindi natin makuha yan, di ba? Kasi ang tinitignan natin is yung Panginoon, yung grace ng Panginoon. Diba, alam natin saan man tayo mapunta, ano man kalagayan, gaano man kahirap yung problema. No, kahit gaano man talaga yung pinagdadaanan mo, wala ka nang makain, hindi ka na makapag-aral, hindi ka makabayad, wala kang trabaho, yung anak mo gutom na, wala kang mabigay, hindi ka na nakakatulog. No, na-aksidente ka na, lahat na. Sabi natin kahit gaano pa kahirap yan. No, maski mawala yung ina-achieve mong goal, yung win na gusto mo, kahit magpaikot-ikot ka pa, 40 years sa wilderness, diba ang ginawa nila, they still believe in God. Diba, you will not stop because you know that God is in control. Amen po? Naniniwala po ba tayo? Do we believe that all things work together for good even though na pangit na yung nangyayari sa atin? No, ano ba to? Is it something na we believe kasi narinig natin sa preaching, nabasa natin, sinabi ng kapatiran, or it's something na we believe kasi talagang alam natin na God is in control? Amen. Naniniwala lang ba tayo kasi sinabi sa atin eh? Sabi ni Pastor eh, di ba naniniwala ako? No? O talagang pinanghawakan natin sinapuso mo, God is in control,
Kahit mawalan akong trabaho, kahit marami akong binabayaran, hindi kami magugutom. No, kahit 40 years kami magpaikot-ikot sa wilderness, at some point, dadating kami dun sa paroroonan namin. 2 Corinthians 5:7, sabi po, "For we walk by faith and not by sight." Kahit hindi na natin makita yan, kahit harangan pa yun ng kahit sino, hindi tayo naglalakad kung ano lang nakikita natin, no? We walk by faith. Faith sa Panginoon. So, pangalawa sa Christian, instead of success seeker, ikaw lagi, lahat ikaw dito. Sa Christian natin. Sa Christian, instead of being a success seeker, ano dapat ang sinisik natin? Di ba sabi nga, huwag natin iisik yung goal eh. Yung success. Kahit di ka na sumakses, Panginoon ang bahala sa'yo. So ano dapat ang ipalit natin? We should seek God's approval. Amen po. So sino po rito yung nagsisik ng God's approval? Bago may gawin. Lord, mag-a-apply ako. Mari ako. Tinanong ko kasi ito dati. Kristiyano na ako. Tapos parang ayoko na sa bar. Ano, gusto ko mag-apply ng bagong trabaho. Pero sa bar ulit. Pero sa bar ko naman para malaki sa akin. Pero nag-apply ako. Ayun, nag-pandemic. Di ako natuloy. Hindi ako nakaalis nung. Tanggap na ako eh. Magte-training na lang ako eh. Hindi pa natuloy. No? Do we ask God's approval? Yung may plano ng Panginoon sa'yo. Yung papasukin mo bang trabaho, gusto ba niya? Gusto mong sumakses, Lord, magti-business ako, magbibenta akong droga. Sulog na yata. Gusto mo sumakses, pero yung way na gagawin mo is salungat dun sa gusto ng Panginoon. Do we ask God's approval? As a Christian, let's not seek for success. Let's seek for God's approval. Sa Proverbs 16:9, sabi, "A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his path," or his steps. So kahit anong normal sa atin, sa tao na gumawa ng paraan, kasi nag-worry kami, utak na eh. Nag-iisip ka. No? So ikaw, as a person, nakikita mo na yung bangin, alam namang, ganyan, liliko ako yan. Pero bilang tao tayo, hindi. Didiretso lang ako. Ganun ba tayo? Ganun ba isipin natin? Hindi, di ba? Mapaplano tayo. Ihinto ako, hanap ako ng ibang daan. No? That's normal. Pero sabi, but the Lord directed His steps. We don't create our own path. Di ba yung motivational speakers, naalala mo yung, kung naalala nyo naman, siyempre, malamang naalala nyo, nag-Facebook kayo lagi. TikTok pa kayo. Sabi, di ba lagi ng mga naririnig natin? Ito mga most common lang ha. Mga motivational speakers. Or mga quotesman. Nawala ah. Sobrang common. Ayan. Kaya lagi sinasabi, make your own path. Huwag ka maniwala sa kanila. No, huwag mong pakinggan sasabihin nila. Yung sabihin na rin na ba, focus sa goal. Iwan pati pamilya, no? Choose what's best for you. Sinasabihan ka na ng pastor, ng sino man mali yung ginagawa mo, hindi na tama yan. Or may mga concerned citizen na nagsasabi sa'yo muli. Sasabihin lang sa'yo, hindi naman nila buhay yun eh. No? Choose what's best for you. Pakialaman nila buhay nila. Kasi kung motivational speaker, yun ang sinasabi nila. May motivate ka naman. Oo nga naman. Pakialaman nyo ako to. Ano pa? Choose what's best for your family. Mga ganun. Mga ganun simpleng words lang na maganda sa pakinggan pero may negative impact or negative meaning din. What if that yung para sa'yo na best is hindi pala para sa Panginoon? Hindi maganda para sa Panginoon. No, yun yung pinipig sa atin ng mundo, yun yung madalas kong nababasa, napapanood sa Facebook. Ibig sabihin, yun yung laging ginagamit eh. Yun yung nakikita ng lahat ng tao. Ibig sabihin yun din yung naiintindihan nila. As a Christian, sabi sa Proverbs 3:5, so binasa natin kanina, di ba? Trust in the Lord with all thine heart and we don't what? Sabi, and lean not on their own understanding. So hindi tayo dun sa pananaw natin, hindi sa pagkakaintindi natin. Diba? Kahit mahirap, kahit parang talo ka na, kahit parang ayaw mo na, no? Parang logi ako ah.
Sisimba ako ng linggo, tapos yung katrabaho ko na promote, ginagawa ko na lahat dahil lang sa isang araw. Diba, pwede kong iisip yung sarili ko na lang kasi hindi ba naman alam nangyayari sa inyo eh. Diba? Ako na yun eh, nakapila na ako for promotion at that time, nagsimba lang ako ng linggo. One day lang, nawala pa. No? Parang lugi magtrabaho na lang din kaya ako. Diba, parang talo ka na, ayaw mo na, di mo na kaya, pagod ka na, or kung ano pa man nararamdaman mo. Diba, kahit para sa'yo, nakakahiya na, yung tatayo ka rito sa harap, natawa, may natawa, kamali ka, pumiyok ka, mali yung nasabi mo, hindi, huwag na, nakakahiya na eh. Diba, kahit ano pa yung nararamdaman natin, kahit imposible pa, pero pag sinabi ng Panginoon, gawin mo. Amen po? Amen. Kasi kung tutusin, ayoko na rin tumayo dito sa harap. Sino bang hindi nahiya? Si Pastor nga, mahihayin ako, mahihayin din ako eh. No? Experience. Malakas yung loob, kumukulit ako pag sa mga kilala ko. Pero pag patatayuin mo ako sa harap, kahit magkakaibigan pa tayo, hihimatayin talaga. Hindi ko kaya yung ganitong magsasalita sa harap. Kasi feeling ko lagi parang nag-judge ka or what. Kasi nag-judge ko rin yata yung mga nakatayo. Takot sa sariling mundo. Ano ba? Ayan. So kahit ayaw mo or di mo na kaya, pag sinabi ng Panginoon, gagawin mo. Kaya gagawin natin. And that's not for us. It is for God's glory. Amen po ba? Yan. So everything we do it for Him. So for His glory, we will do it because we trust God. Not because feeling mo kaya mo, not because dahil magaling ka, not because dahil capable ka, but because you trust God, gagawin mo yung isang bagay na pinapagawa sa'yo. And maniniwala tayo sa Kanya. So punta po tayo sa Samuel. Buksan po natin lahat para hindi po tayo rin antokin. 1 Samuel 13:6. Yan, wala namang Bible. Kuha pa ng Bible. Si Carlo. Puro men lang tayo dito. Kita ni Carlo. Si 1 Samuel 13:6. Alam niyo po yung kwento rito sa 1 Samuel? Ito po yung kay Saul. Parang mag-meet sila sa isang lugar. Mga Israelites. Tapos ang sabi ni Samuel sa kanya, antayin mo kami. So isabay magbo-burnt offering in some place. There's a certain place na kailangan nilang gawin. Pero yung mga kasama niya, yung mga ka-meet up niya, yung friends, yung mga ka-meet up niya, natakot. Basahin po natin 1 Samuel 13:6. Ano sabi? When the men of Israel saw that they were in strait, for the people were distressed, then the people did hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits. So ito raw mga men of Israel, nakita nila parang talo, dami, lugi tayo, parang nasa kagipitan. Sabi sa Tagalog, nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila ay nasa kagipitan. No, nagtago sila. So dahil sa takot nila, may utos sa kanila, meron silang gagawin, may inutos sa kanila pero hindi nila ginawa. Remember yung sabi kanina, kahit hindi mo kaya, kahit imposible, kahit mahirap, dahil pinagawa sa inyo ng Panginoon, you will do it. Pero what if ang humarang sa iyo is yung fear? Will you still do it? Parang itong mga Israelites. Nagtago sila. Sabi po, Samuel 13:9-12, basahin niyo po. And Samuel said, bring either a burnt offering to me and peace offering, and he offered the burnt offering. So nag-offer na si Samuel. Hindi niya na sinunod yung usapan nila na magsasabay-sabay sila, may pupunta sila isang lugar, dun sila mag-burnt offering. So, kinuha niya na yung burnt offering. Inumpisahan niya na, it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went to meet him, and he might salute him. Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw the people were scattered from me,
that thou camest not within days appointed, and that the Philistines gathered themselves together in Michmash. So natakot yung mga tao, nag-alisan sila, at dahil si Saul ay king niya, nawala yung mga tao niya, naramdaman niya is takot din. No, kung ikaw may gagawin, iniwan ka na ng mga kasama mo, mag-isa ka na lang. No, kung ano yung naramdaman ng mga Israelites, naramdaman din niya. So natakot siya and nag-decide din siya ng kanya. Yung mga tao nagtago siya, nag-offer na agad siya. Sabi ni Saul, sabi ni Samuel, what hast thou done? Bakit mo ginawa, no? Ano ang iyong ginawa? Sabi ni Samuel. Sabi sa 12, therefore said I, the Philistine will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. I forced myself therefore and offered the burnt offering. No, sabi sa Proverbs 3, sabi sa inyo, balik-balik lang tayo dito sa Samuel, tsaka sa Proverbs. So yun yung ginawa ni Saul. Sabi sa Proverbs 3:7, pag yung binasa natin kanina, be not wise in thine own eyes. No, fear the Lord and depart from evil. So yun, be not wise in thine own eyes. So feeling nyo, ano kaya naramdaman ng mga Israelites na nagtago sila? Para ikaw, si Christian, may kaaway, madadaan gumamela, isa lang ang daan niya. Nakita niya, pasalubong na sa kanya, marami mag-isa lang yan. Magtatago ngayon siya. So ano mararamdaman niya? Safe na siya. Parang naisaan ko sila. Nautakan ko sila. Sabi, be not wise in thine own eyes. No, feeling ng mga taga-Israel, it is wise to hide. Kasi safe sila eh. Patago ka na nga, hindi ka na may ginawa Philistines. Si Saul naman, dahil walang unity, yung mga tao at natakot, na they're in danger, hindi niya na sinunod yung command. He decides on his own. Sabi niya dun sa 13:12, sabi niya diba, I forced myself. Nasa natin kanina. So balik tayo kay Samuel. Sabi dun sa 1 Samuel 12:24, pares lang naman po yan, isang story lang. Sabi dun, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He had done for you. Consider how great things He had done for you. Consider mo kung gano'n na makarami yung battles na pinanalo ng Panginoon kahit gano'n kayo posible. Ilang beses na ba kami kumain na walang-wala kami? Ilang beses na bang kulang yung sako at hindi kami nakaramdam ng dito? Ilang event na ba yung pagdaanan natin na sinabi natin hindi kaya? Ilang laban na ba? Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, and consider how great things He hath done for you. Huwag nating kalimutan kahit gaano pa ka-imposible yung mga gagawin, kahit gaano pa kalaki yung harang, God is with us. No? Walang imposible sa Panginoon, kasama natin siya. Amen po. Let's not be too influenced by fear to make hasty decisions, no? Pag tayo takot, ano tayo eh? Alam mo yan, parang kung ano na lang maisip ko, pwede na yan. Parang hindi ka nakapag-isip ng maayos. You're too hasty, parang impulsive, no? Minsan pagkatakot talaga tayo, ganun, nakakalimutan natin may Panginoon tayo. So let us not be wise in our own eyes. Huwag natin masyadong i-please yung sarili natin. Sometimes nangyayari yan eh. Parang hindi, kaya ko to, magaling ako eh. Ilan na yung mga nagawa ko na ako lang. Wala naman tumulong sa akin, no? Easy lang sa akin to. Let us not gain approval of the word by being great or being smart. Na hindi po success as a Christian para sa atin yung too famous ka sa mundo. Yung meron kang approval ng mundo. Na sa sobrang gusto mong ma-approve ka ng kaibigan mo kahit mali gagawin. Kahit linggo aalis ka na, hindi ka na pupunta, maghihinom kayo. At alam mong bawal. Maglalaro, magtatrabaho, magagala, kung ano man, no, kung sino man magaya sa'yo, pamilya, kaibigan, no? Let's not
gain their approval. Let's seek for God's approval. Amen po. Agree po ba tayo? Or dahil tinanong ko lang kayo kayo? Agree po ba tayo na ang important is yung approval ng Panginoon, hindi ng mga tao sa paligid natin? Let's not be too influenced by fear na baka hindi tayo samahan ng kaibigan, layo tayo ng kamag-anak, or hindi nila tayo maintindihan, magtampo sila or what. Sabi nga ni Pastor, kakatanggi mo ng kakatanggi dyan, maintindihan ka lang. Amen. Baka nga sa ikaw pa yung testimony mo pa makapagdala sa kanila. Amen. So in short, let's not be self-reliant. Na huwag tayong umasa sa sarili natin. Amen po? Konti na lang to. Nakakalahati na tayo. Amen. Yeah. Sige lang. Nantay ko sa labas to eh. Balik pa lang oh. Aga pa. O Proverbs 3:7. Yung nabiyasa natin kanina. Be not wise in thine own eyes. Yung kasunod, ano pong sabi? Babasa na lang. Fear the Lord. Depart from evil. 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 Yung Pilipino. Fear the Lord. And depart from evil. Ano ba ibig sabihin ng fear the Lord? Buksan niyo po. Proverbs 1:7. Ano pong sabi sa Proverbs 1:7? 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, yung fear sa Panginoon is the beginning of knowledge. So, sino daw yung fools? Sino raw yung fools? Diba yung those, sabi, but fools despise wisdom and instruction. Yung ayaw nila yung knowledge ng Panginoon, salita ng Panginoon, no? Kasi paano natin magiging yung knowledge ng Panginoon ng Diyos dito sa salita niya? Yung ayaw ng salita ng Panginoon, those are the fools. Ang sabi niya sa Proverbs, baba tayo konti. Mahaba lang to. Basahin na natin. Proverbs 1:24-33. Sabi doon, because I called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. Ano pong kasunod? But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. So, gusto niyo po ba yun? Sabi ng Panginoon, I stretch my hands, wala mong lumapit. No, but ye have set at naught all my counsel. Kung di ninyong inuwi sa walang ang buo kong payo. Parang binaliwala mo yung payo, Panginoon. Sabi ni 26, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, 27, and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. So yung mga taong fools, yung mga taong ayaw sa salita ng Panginoon, kapag nandun na raw sila, when your fear, di ba sabi, your fear cometh. And when your fear cometh as a desolation, destruction na siya, parang yung kinakatakutan mo dumating at nakakasira na sa peace mo, sa buhay mo, sa pamilya mo. They will call upon me. Saka tayo tatawag sa Panginoon. Experience yun na po. Or may kakilala po kayong ganyan. Yung hindi kilalang Panginoon, nung nagkaroon ng problema, saka na nila kinilala yung Panginoon. Naalala nila, ay may Panginoon pala. No? Sabi, then shall they call upon me, but I will not answer. Gusto niyo po ba yun? They shall seek me early, but they shall not find me. 29. Ano nga po kung malalag? Anong tawag? Hindi, buksan niyo na lang yung Bible niyo. Mas magaling buksan yung Bible. Ba't tayo nyo mag-Bible? Buksan tayo yung Bible. Proverbs 1:29 na. For that they hated knowledge. Sino yung mga ayaw ng knowledge dyan? And did not choose the fear of the Lord. Ang sabi sa 30, they would none
of my counsel. They despise all my reproof. Therefore, shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. So, kasalanan mo yan. Kasi, yung Panginoon, siya na yung lumapit eh. Ayaw mo lang talaga. Therefore, shall they eat their own fruit of their own way and will be filled with their own devices. For the turning away of simple shall slay them, and prosperity of fools shall destroy them. Sabi sa 33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and sa baba, 33, safely and shall be quiet from fear of evil. No? Sabi doon, the fear of the Lord. So, ganun kabigat, ganun kalaki yung fear of the Lord. Ganun kalaking bagay sa atin. Yung knowledge. Yung mga may ayaw daw, ito raw yung mangyayari sa kanila. Sabi sa Proverbs. So, sabi, the fear of the Lord and depart from evil. So, instead of relying on your own skills, since you know yourself, your own capability, alam mo kung kaya mo o hindi, alam mo kaya mo, kinakabahan ka lang, no? Let us rely on God. No? Sa kanya agad tayo lumapit. Kasi sabi niya, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, shall be quiet from fear of evil. Kung ano man yung kinakatakutan mo, kung ano man yung hindi mo kaya, kung ano man yung hardships mo, pag nasa Panginoon ka, no, all you need to do is rely on to God. So you know to know His command, you know to know His word. You need to fear the Lord para meron kang knowledge. So sabi balik tayo sa Proverbs 3:1, sabi doon, my son, forget not my law, but lend thine heart, keep my commandments. Sabi, forget, gusto ko lang pag-focus doon yung forget not my law and keep my commandments. Paano po natin, for example, sabihin ko sa'yo, dyan mo bang pakalimutan yung yung recipe ng chicken something, okay ganun. Huwag mong kalimutan, tago mo. Pero di mo naman alam yun. Tingin mo, kaya mong gawin yung ilabas. Hindi, no? Pero, kaya mong i-keep, kaya mong not forget yung something na at the first place hindi mo naman alam. Diba? How can we not forget or keep something if we don't know what it is? Diba? Gaano tayo kadalas magbasa ng salita ng Panginoon? Gaano mo kaalam yung commandments ng Panginoon? No? How often do you read God's Word? How often we pray before making decisions or doing something? No, gaano kadalas tayo mag-consult sa Panginoon before making those decisions? Tapos pag mali yung decision mo, galit kasi sisihin mo pa siya. No, ilang beses gaano tayo kadalas na, Lord, may gagawin akong ganito, pag-pray mo muna. No, gaano kadalas, how often we pray or consult to God? Sabi sa 3:1, diba? Forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Huwag mong kalimutan. So, para hindi mo makalimutan, alamin mo muna. And then you keep it. Bakit daw? Sabi sa verse 2. Ano pong sabi? 3:2. Proverbs 3:2. Ano pong sabi sa 3:2? Okay, walang magbubukas. Sabi sa inyo, nakita ko pa yun. Proverbs 3:2. Ano sabi? Ha? Bakit daw kailangan gawin? For length of days and long life and peace, ang daw, shall add unto thee. So, ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo ba ng for long length of days? Ayaw nyo ba mahabang buhay? Ayaw nyo ba ng peace? Di ba? Gusto nyo ba yung I want trouble. Sa Facebook. I want war. Sabi nga. Yung negro yun eh. Ayaw nyo ba ng peace? Ayaw nyo ba ng long life? So yun daw, keep my commandments. Forget not my law. So sundin natin yung mga pinag-utos ng Panginoon. Balik tayo kay Samuel. Samuel 3:13. Samuel said to Saul. Diba, hindi sinunod ni Saul, natakot siya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Anong sabi daw? Samuel, wala.
1 Samuel 3:13. Thou hast done foolish. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God. Ano raw ginawa ni Saul? Natakot siya eh. So siya din nag-burnt offering. Pero hindi yun yung utos. Ginawa niya na kahit hindi yun yung utos. Ano raw tawag sa kanya? Foolish. Which he commanded thee, for now would the Lord have established the kingdom upon Israel. Diba? If we don't follow Him, we are foolish. Pag hindi mo sinunod yung Panginoon, foolish ka. Di ko alam kung alam niyo yung kwento nung kay David, nung dadalhin nila yung Ark of God dun sa lupain niya. Ano pangalan ng Brad? Ang pangalan ba? Namatay? Si Uza. No? Ang pagdadala ng Ark of God is binibitbit ng mga priests ng Israelites. So si David, tama yung gusto niya, iuwi niya Ark of God from Philistines papunta sa lupain nila. Kasi sa kanila naman talaga yung dapat binigay ng Panginoon. So si David, decided kunin yun. Pero ang ginawa niya, sinakay niya sa chariot. Hindi yung tamang way ng pagbibitbit. So alam mo, Panginoon siguro, siyempre pag nasa chariot din, mauga. So may bato, nauga, yun may bato, kasi yung isang nagbibitbit ng oxen, tumaog. Yung Ark of God, tataob din. So si Uza, na isa dun sa mga nagdadala, ang ginawa, hinarangan. Tutulong lang, maganda yung concern niya. Hawakan niya. Alalayan, nangyari sa kanya, namatay. Kasi hindi yung utos ng Panginoon. Hindi pwede siyang basta hawakan, meron yung hawakan sa gilid. Doon mo lang siya hawakan. At hindi yun sinasakay sa child. They didn't listen. Maganda yung gustong mangyari, mali yung ginawa. No, they rely on themselves. So sabi rin dito ni Samuel kay Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandments. So kahit gaano pa kaganda yung gusto nyo mangyari, gusto kong tulungan yung church, gusto kong ganito, gusto kong mag-ambag, kahit para sa church pa yan, kahit para sa pastor pa yan, kung mali naman yung paraan yung mali pa rin. Amen. Paano nyo malalaman kung tama? Know God's word. Magbasa po tayo. Alamin natin yung commandments ng Panginoon. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo alam, nagkakasala ka na eh. Diba? Maganda yung intention mo, mali yung means. If we don't follow Him, we are foolish. Saul's fear to be attacked overpowered the fear of the Lord. So ano daw po yung fear of the Lord? Knowledge. So Saul's fear overpowered the fear of the Lord. Nangibabaw yung fear niya. Kasi lagi naman may contradict yun, diba? Yung fear niya, mas nangibabaw sa fear of the Lord. Ang tawag sa kanya, foolish. Nangibabaw yung foolishness niya sa knowledge. So he became foolish. Diba? We know what happened to Saul. Alam niyo nangyari kay Saul? Yun yung kwento nito, diba? So hindi na siya tinanggal sa kanya yung ng Panginoon. Hingin si David na. Proverbs 3:3, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor, good understanding in the sight of the Lord. So yun daw, yung word of God daw, huwag daw kakalimutan. Let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck. Hindi ko masyadong pero feeling ko naman, yung itatali mo sa leg mo, parang yung aso, di ba? Pagka nakakalayo na. Ayun, hanggang dito nga. Parang may restrictions, meron kang boundaries. You know? Kung meron ka ng word of God, alam mo kung hanggang saan ka lang, may limitation ka. Yun yung pagkakaintindi ko sa kanila. Na, dahil alam ko na yung salita ng Panginoon, alam ko yung word of God, I do have fear of the Lord. Alam ko na itong gagawin ko na ito, mali na ito. Labas na ito dun sa gusto ng Panginoon. Hanggang dito lang dapat ako. So let us bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor, good understanding in the sight. All we need to do is, sabi sa 5:6, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding, in all thy ways direct thy path. In everything we do, ano gagawin natin? Ano gagawin? In everything we do, acknowledge God, ask God. Diba? Ask for wisdom, ask for knowledge.
Para sa trabaho, sa mga anak, paano palalakihin? Pagdidesisyon, sa God's ministry, bago tayo mag-start, sa pag-apply. Sa lahat ng bagay, let's ask God's wisdom first in everything we do. Applicable siya sa lahat ng bagay. Magalit ka sa anak mo, bubukan na bibig mo, Lord, yun naman dapat ko sabihin. Nakaaway ka si Carlo, yung testimony niya kanina, tayo lang dito eh. Alam naman natin yung testimony niya, muntik na mabangga. Bumuka yung bibig mo, mauuna ba yung bibig mo, mas mabilis dapat yung salita ng Panginoon. Yung tali sa leg mo na, huwag pala ako magmura. Ay, masama palang magalit. No? Let us not rely to ourselves. Proverbs 14:12. There is a way which seemeth right unto a man, but in the end thereof are the ways of death. Minsan maganda sa tingin natin yung daan, parang tama itong ginagawa niya, pero mapapahamak tayo. Romans 12:1, I beseech therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So itong katawan po natin is sacrifice, holy. We need to be careful. Our body is a living sacrifice. Kailangan karapat-dapat yung katawan natin. Amen po? Amen. Ito na, patapos na. Binibilisan mo na. Alam mo lang kayo. Saan na? Ano yung huli? Ibang sako. Sa anong verse? Romans 12:1. Romans 12:1. Amen. Ito si KJ eh, nakikinig eh. Kahit ako nakakalimutan ko yung sinasabi ko eh. Ano, we need to be careful. Ayan. Merong 2. 12:2. Ano sabi? Be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So your body is a living sacrifice. Be careful ang gagawin mo sa katawan mo. What you decide is magre-reflect din sa katawan natin. Masisira yung sacrifice mo sa Panginoon. Masisira yung offering mo sa Panginoon. Kasi ino-offer natin yung katawan natin. So, ang sabi kanina, the means don't justify the ends. Alam niyo naman na yun, di ba? The means don't justify the ends. Saying na yung outcome is important, pero it's not more important than the methods. What if the methods are unethical, harmful, mali? 1 Samuel ulit, 15:22. Pakibukas na po, last na to. 1 Samuel, gusto ko lang po makita niyo dito. Ito po yung the means don't justify the ends. 1 Samuel 15:22. Anong sabi niya? Sabi ni Samuel kay Saul. Kasi diba ang ginawa ni Saul, tama naman yung gusto niya mangyari. Kasi para naman sa kanila yun eh. Pero dahil may inutos yung Panginoon, hindi niya sinunod. So tinawag siyang foolish ni Samuel. So ano pong sabi sa kanya? And Samuel said, had the Lord as a great delight in burnt offerings. Totoo. Gusto ng Panginoon, meron siyang delight sa burnt offering. Gusto ng Panginoon yung ginawa niya. Pero anong sasunod? And sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice. And to hearken than the fat of rams. So kahit ano pang sakripisyo mo, kahit ano pang pagpapagal mo sa trabaho para lang makapagbigay ka sa Panginoon, sa gawain niya, kung hindi ka naman nakakapagsimba, hindi ka naman nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, wala rin. Foolish, sabi. Sabi ni Samuel, it's better to obey. Huwag nating problemahin yung pera, huwag nating problemahin kung ano man yan. God will provide. Amen. Diba? Di ka makapag-aral, si Nene tawag diba? Jonah rin. Diba? Hindi siya nagsimba lang siya, niyaan niya. Mag-graduate na sila. At least makakanin na rin sila. May nakabayad na kahit pa paano. Diba? Huwag mong problemahin yung problema lang, pinoproblema mo pa. Sumasakit lang yung ulo. No? Obey is better than sacrifice. Ano pong conclusion natin? God created us for His glory. To worship Him. So, ang title po natin is, anong title? Nakalimutan na. Success in God's sight. So,
So, ano yung success sa mata ng Panginoon? True success is faithfulness in God. If we can obey and follow and glorify Him wholeheartedly, then you can say that you are a very successful man. Hindi kailangan na mayaman ka, may kotse ka, maganda damit mo. God created us for His glory. So if we can glorify God, successful man tayo. No? Alalahanan natin yung sinabi ng Pastor Brian Chappell. If faithfulness to God is not your measure of success, kung hindi yun yung pamantayan mo ng pagiging success sa buhay, then the world's expectation will become our standard. Ayun lang. Yun lang po yung gusto ko i-share. Kasi bilang lalaki, malaki yung men kasi talaga dapat. Malaki yung responsibility dahil puro maibigay yung lalaki. No, pag nagkapamilya kayo, yung pagtatrabaho, nakaka-burnout din yan eh. Malaki yung responsibility natin sa pamilya natin para buhayin natin sila. Huwag mong kakalimutan na hindi i-define ng trabaho mo at ng pagbibigay mo sa kanila yung pagiging successful man, successful father, or what. Ang makikita doon is yung faithfulness mo sa Panginoon. Amen po. So let us pray. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita. Nadalangin po namin, Panginoon, naway tumatak po sa aming puso, maalala po ang inyong salita, ang inyong mensahe, Panginoon. Naway, Panginoon, dinadalangin po namin na ang pamantayan po namin ng tagumpay ay hindi po ang mundo, kundi po kayo. Kung ano pong purpose namin, Panginoon, kung paano niyo po kami ginawa. Gaya nga po ng mga gamit, electric pa rin hindi successful, kundi umiikot, no? Ginawa niyo po kami for your glory and we hope na we glorify you, God. Naway magawa po namin ito sa araw-araw in everything we do, we consult to you, Lord. Paming dalangin sa pangalan ni Jesus.